Nakaupo si Javier kinaumagahan sa sahig habang nagbabasa ng isang pirasong papel na dokumento. Bumukas ang pinto at may pag-asa siyang tumingin dito. Subalit bumungad ang figura ni Michelle na naisipang bisitahin siya at alamin kung anong ginagawa niya. Malungkot na napayuko si Javier sa pagkadismaya. Umaasa sana siyang angtsuhin na niya ang makikita sa pintuan. Akala ko, angtsuhin ko na. Bulong ni Javier. Lumapit si Michelle sa kanya at pinatong ang isang kamay sa balikat niya. Umupo sa sahig si Michelle at tinabihan siya upang damayan. Naniniwala akong si Aragon ang nasa likod ng lahat ng to. Alam kong may ginawa siya kay Tio. Sigurado ako dun. Sambit ni Javier. Sinabi na sa akin ni Jericho ang lahat. Wika naman ni Michelle at malungkot din ito. Hindi siya nakikinig sa akin. Sagot ni Javier. Gagawin ko ang makakaya ko para makatulong. Pero tito niya si Aragon. Mas nagtitiwala siya sa kanya higit sa sino man. Saad ni Michelle. Alam ko, maikling tugon ni Javier. Parang hindi siya makapaniwala na darating ang bagay na ito sa kanila. Kung sana lang ay nalaman niya ng maaga ang mga plano ni Aragon, hindi sana siya nagpagabi sa armory at natulungan sana ang tiyuhin. Naniniwala kasi siyang dinukot ito dahil sa mga bakas ng paa na nakita niya sa sahig. Mga maruruming putik at nagkalat sa paligid ng madatnan niya ang bahay na nakabukas. Ngunit hindi niya pa matukoy sa ngayon kung ano o sino ang kasabwat ni Aragon sa pagdukot sa tiyuhin. Subalit hindi niya rin matanggal sa isip si Raya. Natiyak na may kinalaman din dito. Sa ngayon, naghahanda pa siyang alamin ng ilang mga bagay at ebidensya para matunto ng lugar na kinalalagyan ng tiyuhin niya. Mabilis na umusal ng spell si Saruman upang simulang pigain si Mang Rigor ukol sa mga tanong na itatanong niya. Ang mga mata ni Saruman ay kumikinang habang unti-unting lumilitaw ang isang apoy sa paligid ng altar. Pumalibot ito kay Mang Rigor at dahan-dahan itong tumataas hanggang sa makaramdam ng init sa katawan si Mang Rigor. Huwag mong labanan ang apoy. Hayaan mong pumasok ito sa isip mo. Hayaan mong hanapin ito ang iyong iniisip. Damhin mo ang init. Wika ni Saruman. Unti-unting pinagpapawisan si Mang Rigor nang tumataas ang apoy na parang dark circle na kumulong sa kanya. Napapahiyaw siya sa kirot habang namibinipit sa altar na parang may sakit. Halatang hindi niya kayang labanan ng init na nararamdaman. Hayaan mong pasukin itong iyong malalim na pag-iisip. Hayaan silang magpasikat ng sulo sa iyong pinakamalalim na mga lihim. Dalhin mo sila sa liwanag. Sambit pa ni Saruman, subalit nagulat ito nang biglang umusal ng spell si Mang Rigor upang apulahin ang apoy na unti-unting nagpapahirap sa kanya. Nagkulay dilaw ang sklera ng mga mata ni Mang Rigor at mabilis na humupa ang apoy na nakapaligid sa kanya. Subalit hindi nagpatinag si Saruman. Sumiklab ang napakalaking apoy nang muling umusal si Saruman. Isang mataas na pader ng apoy ang tuluyang tumakip sa altar. Namilipit sa sakit si Mang Rigor habang pinapaso siya sa init ng apoy ni Saruman. Samantala, napagdesisyonan ni Javier na pumuslit sa kwarto ni Aragon habang wala ang matanda sa palasyo. Hinahanap ni Javier ang ilang mahahalagang bagay sa silid ni Aragon. Hinalughog niya ang isang istante na katabi ng lamesa. Pagkatapos ay sunod na pinuntahan ng mga drawer sa kabinet. Pinagbubuksan niya ito subalit bigo siyang makakita ng clue. Nagtungo siya sa kama ni Aragon. Sa ilalim ng kama ay nakakita siya ng kahon at hinila ito palabas. Dali-dali niya itong binuksan subalit nakalak ito. Biglang kuminang ang mga mata ni Javier at ito ay nagbukas. Puno ito ng mga aklat na pinamagatang karunungan sa itim na mahika. Sa galit, ibinalik ni Javier ang libro sa kahon at ibinalik ito sa ilalim ng kama. Subalit napansin niya ang isang pares ng mga bota ni Aragon malapit sa pinagkuhanan niya ng kahon.
Napansin niyang may mapupulang putik ito sa talampakan. Madami din siyang nakitang bakas ng putik sa sahig. Inilapat ni Javier ang kanyang hinlalaki sa bota at saka pinulot ang ilang dumi. Pagkuway inamoy niya ito at napansin niyang may kakaiba sa amoy nito. Parang hindi ito nanggaling sa kakahuyan. May pagkamalapot ang lupa at mamula-mula ang itsura. Kaya napapaisip si Javier kung saan ang galing ito. Maya-maya pa'y biglang nagbukas ang pinto tsaka napatago si Javier sa likod ng dressing screen. Lumapit si Aragon sa may salamin na nakasetap sa isang posisyon na nagbibigay daan sa kanya upang makita ang buong silid. Dahil dito, nakikita ni Javier kung saan nakatayo si Aragon. Nagsimulang maghubad si Aragon at naglakad palapit sa dressing screen. Mabilis na kumilos si Javier papunta sa kabilang dulo ng screen upang pumuslit. Subalit nadulas ito sa gilid habang hinuhubad ni Aragon ang kanyang sando. Dahil dito, hindi napansin ni Javier na nakita pala siya ni Aragon mula sa estratehikong salamin. Lumabas ng tahimik si Javier at umikot naman si Aragon sa screen. Isinuot muli ang kanyang sando. Tumingin siya sa ilalim ng kama at nakitang may marka ng isang daliri, ang isa sa kanyang bota. Napatayo tuloy siya sa galit nang malusutan siya ni Javier. Pagka-uwi sa bahay, naabutan ni Javier na nakaupo si Kael sa isang upuan. Kumakain ito ng mansanas habang hinihintay si Javier. Napahinto tuloy si Javier sa tabi ng pinto. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ni Javier. "Nababagot ako sa pakikipaglaro sa mga kawal kaya naisipan kong dumalaw at tignan kung kumusta ka," paliwanag ni Kael. Masungit na kinuha ni Javier ang isang bag sa likod ng pinto at binuksan ito upang hayaang lumabas si Kael bago tumungo sa lamesa. "Abala ako ngayon," sambit pa ni Javier. "Anong ginagawa?" tanong naman ni Kael. "Ano sa tingin mo?" Mataray na sagot ni Javier. Nahulaan naman agad ito ni Kael. "Hinahanap si Mang Rigor?" saad ng kaibigan. "Alam kong iniisip ng lahat na traidor siya. Pero hindi siya ganun. Tinukot siya, Kael. Baka malamang patay na siya." Malungkot na tumingin si Javier sa isang libro at inilapit ang kandila para suriin ang putik na mula sa bota. "Malamang hindi mo na kailangan ng tulong ko." Nagpalitan sila ng tingin at biglang nanlambot ang puso ni Javier. "Alam mo ba kung ano to?" Pinakita ni Javier ang kanyang maduming hinlalaki. "Ah, ayokong tignan." Biro pa ni Kael nang tumayo sa upuan. Napailing na lang si Javier at bumalik sa pagsuri ng putik sa daliri niya. "Hindi ka na mabiro. Sige, titignan ko." Naglakad si Kael papunta sa lamesa ni Javier. Inabot ni Javier ang kamay niya at pinunasan ni Kael ang putik. Pagkuway inamoy itong maigi. Biglang kumunot ang noo ni Kael. "Mukhang alam ko to. Saan mo pala nahanap to?" Seryosong tanong ni Kael. "Hindi na mahalaga yon. Makakatulong ba to sa akin?" Balik tanong ni Javier. Umupo si Kael tsaka pinahid niya ang daliri niya sa lamesa. "Medyo bihira ang putik na to sa Terraveda. Sa katunayan, isang beses ko lang itong nakita. Sa isang kawal." Mahabang paliwanag ni Kael. "Saang lugar?" Naghihintay ng sagot si Javier. "Sa Tagaytay ng Kiramay. Daan-daang taon na silang tumatabas ng bakal mula sa mga bato doon. Sa pagkakaalam ko, may isang kuweba sa ilalim ng batong tulay at doon nagmimina ang ilang mga kawal mula sa 5 kaharian. Pero bihira na lang ngayon ang nagpupunta doon. Marami na kasing napapabalita na naging pugad na rin yun ng mga druid at ilang kukulam." Salaysay naman ni Kael. Matapos makakuha ng sapat na impormasyon, ay napagkasunduan ni Javier at Kael na puntahan ang sinasabing minahan ng kuweba sa Kemeray. Sa kalagitnaan ng gabi, sumakay sina Javier at Kael ng mga kabayo palabas ng Terraveda. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, ay tahimik lang silang tinatanaw ni Aragon mula sa bintana ng kanyang kwarto. Makikita ang magkahalong galit at puot ng matanda sa itsura dahil sa aksyon na ginagawa ngayon ng dalawa. May kutob itong natuklasan na nila ang lokasyon ng kuweba at malamang papunta na rin sila doon.
Bumaba si Aragon sa palasyo upang ipaalam kaagad kay Prinsesa Raya ang nangyayari. Hindi siya makakapayag na masisira na lang ng ganun na lang ang kanilang mga plano. Ayaw niyang mabigo kay Raya kaya hanggat maaari, pipigilan niya ang dalawang lalaki sa abot ng kanyang makakaya. Pakiramdaman mo ang dagundong ng apoy sa iyong kaibuturan. Pakiramdaman mo ang iyong mga iniisip ay nagsisimulang kumulo. Hayaan silang tumakas sa rumaragasang apoy. Hayaan silang tumakbo tulad ng nasusunog na langis. Hayaan silang makatakas. Palayain mo sila, Rigor, at ipahayag ang mga nalalaman nila. Malakas na sambit ni Saruman habang sinusunog at nagpupumiglas si Mang Rigor laban sa Mahika. Halos 3 talampakan na ang taas ng apoy na siyang nagpapainit lalo kay Mang Rigor sa paligid. Tumutulo na ang butil-butil na pawis sa kanyang katawan. Nagkakaroon na siya ng mga paltos sa balat sa init na nakapalibot sa kanya na parang inihaw siya ng buhay sa gitna ng kawa. Pakiramdam tuloy ni Mang Rigor ay hindi niya nakakayanin na labanan ito at anumang oras ay sasabihin na kay Saruman ang impormasyon na kailangan niya. Hindi niya sukat akalain na darating siya sa puntong ito. Yung tipong kahit anong pigil niya sa sarili ay may kung anong puwersang nagtutulak sa isip niyang magsalita. Sa mga ganitong kaparaanan, di niya kayang makipaglaban sa pighating nararamdaman. Masyadong malayo sa ilang mga mahuhusay na salamangkerong nakilala niya si Saruman. Kakaiba ang mga estilo nito sa pangtotorture. Hindi man ito ganon karahas, subalit kahit anong tago ng biktima ay mapipilit pa rin nitong magsalita. Yung tipong kahit pipi ay literal na bubuka ang bibig kapag siya na ang pumiga. Kaya naman sigurado si Raya na pinili at buo ang tiwala kay Saruman na makakakuha ito ng impormasyon mula kay Mang Rigor. Sabihin mo sa akin, sino si Abner? Tanong ni Saruman kay Mang Rigor na patuloy na nanghihirap sa pasakit na kanyang hatid sa manggagamot. Samantala, mabilis na binabagtas ni Aragon ang kakahuyan at malapit na siya sa bahay ni Raya. Kahit gabing-gabi ay napasugod pa siya sa prinsesa para lang ibigay ang impormasyon. Di nagtagal ay nakarating na rin si Aragon sa bahay ni Raya at naabutan itong kasalukuyang nagsisiga ng panggatong sa maliit na pugon. Bumukas ang pinto at nagulat si Raya nang bumungad ang humahangos na matanda. Papunta na sa kuweba si Javier. Sa mga oras na to ay hinahanap na niya si Rigor. Sigurado akong alam niya kung nasaan siya nakatago. Balita ni Aragon. Kaya agad na tigilan sa ginagawa si Raya tsaka sinundan sa labas ang matandang taksil. Sa kabilang dako ay narating na rin ni Javier at Kaelang minahan na kuweba. Itinali nila sa labas ang mga kabayo at tinanggal ang mga sulong nakasabit sa dingding ng kuweba upang magsilbing ilaw sa loob. Bago pumasok ay napansin nila ang puting kabayo sa labas kaya mas lalong lumakas ang kutob nilang nandito sa kuweba si Mang Rigor. Dahan-dahan silang pumasok sa loob habang nakikiramdam sa buong paligid. Wala silang ibang makita kundi ang kadilimang bumabalot sa kuweba. Ipinagpatuloy nila ang paglalakad hanggang sa makarating sila sa maputik na bahagi kung saan ito ang mga putik na nakita ni Javier mula sa mga bota ni Aragon. Dahil dito, tila nabigyan ng pag-asa si Javier at mas lalong lumakas ang kanyang kumpiyansa na nandito nga sa loob ang tiyuhin. Samantala, ipinagpapatuloy naman ni Saruman ang kanyang malamental torture kay Mang Rigor na pilit pa ring lumalaban sa Salamanca. Halos hindi na rin ito makahinga sa pasakit at hirap na kanyang dinaranas dahil mas lalo pang tumataas ang apoy sa kanyang paligid sa tuwing sinusubukan niyang itikom ang bibig. Sabihin mo sa akin ang tungkol kay Abner. Sabihin mo sa akin, Rigor, saan natin makikita si Abner? Nagpupumiglas si Mang Rigor na wag magsalita sa abot ng kanyang makakaya, ngunit hindi niya talaga mapigilan ang sarili. Sa Terraveda, sambit ni Mang Rigor.
Saan sa Terraveda? Tanong pa ni Saruman. Abner ang kanyang pangalan. Kilala siya sa pangalang yon mula sa mabubuting mga druid. Pero kilala ko siya sa ibang pangalan. Saad ni Mang Rigor na hindi na kayang makipagtulakan pa sa nagngangalit na apoy. Para siyang nasa loob ng impyerno at nilalamon ng kumukulong apoy. Basang-basa na siya ng pawis sa pasakit na nararamdaman niya. Ni hindi na nga rin siya makakilos dahil sa spell na nilagay ni Saruman. Sabihin mo sa akin, Rigor. Malumanay na bulong ni Saruman. Nagsisimula ng buuin ni Mang Rigor sa loob ng isipan niya ang pangalan ni Javier. Hindi. Ayokong sabihin. Sagot ni Mang Rigor. Pwersahang nilagay ni Saruman ang kanyang mga kamay kay Mang Rigor upang mapalakas pa ang kanyang spell para mapuwersa pa niya ito. Napahiyaw sa sakit ang matanda. Sino siya? Pamimilit na tanong ni Saruman. Siya ang pinaka makapangyarihang nilalang na nabubuhay sa daigdig. Sambit ni Mang Rigor. Ano ang totoo niyang pangalan? Sabihin mo sa akin, Rigor. Wika ni Saruman. Ang pangalan niya ay... Sinusubukan pa ring magpumiglas ni Mang Rigor. Subalit sadyang malakas ang kapangyarihan ng salamangkero. Javier! Napaluha si Mang Rigor nang sabihin niya ito. Tumango naman si Saruman nang makuha na niya ang kailangan. Kaya wala nang dahilan pa upang buhayin pa ang matanda. Dahan-dahang umangat ang kamay ni Saruman at itinutok ang hawak na tungkod kay Mang Rigor para wakasan na ang paghihirap nito. Dahan-dahan namang tumititig sa kisame ng kuweba si Mang Rigor habang patuloy na tumutulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Samantala, tuloy sa pagtahak sina Javier at Kael sa daan. Lumalalim na ang kanilang nararating subalit hindi pa rin nila mahanap ang lokasyon ni Mang Rigor. Masyadong maputik at madulas ang daang nilalakaran nila, subalit patuloy lang sila sa pagbagtas. Napakatahimik ng kuweba at wala silang naririnig na ingay maliban sa mga paniking nagkalat sa paligid. Napansin ni Javier ang ilang mga bakas ng paa sa lupa. Isang lagusan sa dulong bahagi rin ang kanyang nakita. Sumenyas si Javier at nagpasya silang pasukin ito. Dire-diretso nilang nilusot ang katawan sa masikip na lagusan habang nakikiramdam sa paligid. Sapagkat totoo ang pinanghahawakang alamat ng mga druid, si Javier ay si Abner, isang lalaking nakalaan para sa kadakilaan, isang tao na balang araw ay pag-iisahin ang kapangyarihan ng lumang mundo at ng bago, na siyang magdadala ng kapayapaan na sinasabi ng mga Makata, ang panahon ng bagong mundo. Huling sambit ni Mang Rigor bago pa man tuluyang mapapikit at mawalan ng malay. Natigilan naman si Saruman at naibaba niya ang tungkod na nagsisimula ng maglabas ng energy beam upang tapusin ang manggagamot. Ni hindi man lang ito makakilos na parang tinamaan ng palaso sa dibdib. Tagus sa puso niya ang binitawang kataga ni Mang Rigor. Hindi niya maintindihan ang sarili, pero pakiramdam niya ay parang sa mga oras na ito, pinaparusahan na siya ng kanyang konsensya. Patuloy sa paghahanap sina Javier at Kael. Ngunit nabigla sila nang tumalon sa harap nila ang matipunong lalaking si Juno. Nilabanan nito ni Kael at walang takot niyang sinalagang mga atake ng kanang kamay ng aliman na si Saruman. Napapaatras si Kael sa mga haribas ni Juno. Nagulat siya sa mga mabibigat na taga nito sa likod ng paiba-ibang anggulo ng mga atake. Parang kasing bigat ng mga maso ang pumupukpok sa espada ni Kael. Nanlilisik pa ang mga mata ni Juno habang walang habas na pinapaulanan ng taga si Kael. Hindi makapag-counter attack si Kael dahil sa dulas ng lupa at dumagdag pa ang sikip ng lugar. Hirap siyang makamaneuver sa kaliwat kanan dahil sa tuloy-tuloy na atake ng kalaban.
Tila hindi siya nito bibigyan ng pagkakataong makaganti hanggang sa tuluyan na ngang natumba si Kael nang suwagin siya ng malasimentong mga braso ni Juno. Napatihaya siyang napahiga sa lupa at nabitawan niya ang espada. Lumapit agad si Juno para tapusin siya, ngunit mabilis na kumilos si Javier at sa isang kislap ng kanyang mata ay pinalutang niya sa ere si Juno, tsaka ito inuntog sa kisame ng kuweba. Napasigaw pa si Juno bago mawala ng malay at bumulagta sa ibabaw ni Kael. Narinig naman ni Saruman ang sigaw ng kanyang tauhan, kaya dali-dali siyang umalis para hanapin ito. Pambihira naman oh, ano ba nangyari? Pagtataka ni Kael sa mahiwagang pag-angat ng lalaki. Tinulak niya si Juno paalis sa ibabaw niya at kinuha ang espada. Subalit hindi siya sinagot ni Javier at tinulungan na lang siyang makatayo. Sa kabilang dako, mabilis kumikilos sina Aragon at Raya sakay ng mga kabayo para makarating sa kuweba. Halos magtalunan na sa lungga ang mga kuneho sa bilis ng takbo ng mga kabayo nila. Wala silang dapat na sayanging oras. Kailangan nilang magmadali at marating ang kuweba bago pa mahanap ng dalawa si Mang Rigor. Hindi lubos maisip ni Raya kung paano nalaman ni Javier ang lokasyon ni Mang Rigor, gayong maingat namang iniwan ni Saruman ang bahay na walang mga bakas at mga ebidensya. Paano niya nalaman ang kuweba? Galit na tanong ni Prinsesa Raya kay Aragon. Mukhang nakita ni Javier ang putik sa mga bota ko, kaya nalaman niya kung saan natin dinala si Rigor. Pasensya ka na kung naging kampante ako. Hindi ako naging maingat kahit na alam kong pinagsususpetsa niya ako. Nahihiyang paliwanag ni Aragon. Napailing na lang si Raya sa pagkadismaya. Mas binilisan pa niya ang pagpapatakbo sa kabayo at iniwan si Aragon na sinisisi ang sarili. Dumating naman sina Javier at Kael sa isang mabatong bahagi kaya huminto sila upang ilawan ang paligid. Sa tingin ko, dapat tayong maghiwalay. Wika ni Javier nang mamataan mula sa unahan ng ilang lagusan na magkakaiba ang sukat at laki. Mukhang magandang ideya yan. Sang-ayon naman si Kael habang tinututok ang sulo sa buong paligid. Tumingin si Javier kay Kael. Kael, kung mahanap mo siya, umalis na kayo at wag mo na akong hintayin pa. Tumango lang si Kael kahit na hindi siya sigurado na mahahanap niya si Mang Rigor. Ilang sandali ang nakalipas ay nakarating na rin sina Aragon at Raya sa bukana ng kuweba. Mula sa labas ay nakita nila ang mga kabayo ni Javier at Kael. Lumundag kaagad si Aragon upang alalayang makababa si Prinsesa Raya sa kanyang kabayo. Ang itim na kabayo ay kay Kael. Mainit ang ulo niya, kaya mas mabuting mag-ingat ka sa kanya. Paalala ni Aragon kay Raya. Tuloy sa paghahanap ang dalawa nang pumasok si Aragon at Raya sa kuweba na may mga tangan na sulo. Dumiretso ka kay Rigor. Tiyakin mo na patay na siya dahil kung mananatili siyang buhay, manganganib tayong dalawa. Utos ni Raya. Makakatiyak ka, hindi na siya sasambit ng isa pang salita. Paniniguro naman ni Aragon. Haharapin ko si Javier at itong mainit na ulo na sinasabi mo. Wika ni Raya, sabay naghiwalay sila ng landas ni Aragon. Lakad takbo naman ang ginawa ni Javier sa madilim na lagusan na pinasukan niya ng matanaw niya ang maliit na liwanag ng apoy sa unahan. Subalit napatalon siya agad sa silong ng isang malaking bato nang makasalubong niya ang anino ni Saruman habang ito ay naglalakad ng mag-isa sa lagusan. Saglit na napahinto si Saruman ng may maramdaman na presensya. Mukhang alam na niya na may nakapasok na daga sa kuweba kaya hindi man lang niya tinapunan ng tingin ng silong kung saan nagtatago ngayon si Javier. Na halos pigilhin ngang nakasilip at iniiwasan na makalikha ng ingay. Pag-alis ni Saruman ay tumakbo si Javier papunta sa isang butas kung saan nanggaling ang salamangkero. Mabilis na nakarating si Aragon sa lugar kung nasaan naroon si Mang Rigor. Umahakbang siya palapit sa altar tsaka tinignan si Mang Rigor na tila humihinga pa. Naglabas si Aragon ng punyal at agad itinutok ito sa lalamunan ng matandang manggagamot. Aragon! Kung ganon, ikaw pala ang taksil. Dinukot mo siya!
Sigaw ng boses ng lalaki mula sa likuran. Nagulat si Aragon nang makitang nakatutok na sa kanya ang espada ni Kael. Ano? Hindi! Nagkakamali ka ng hinala! Wika naman ni Aragon habang parang tuod na hindi makagalaw sa kinatatayuan. Malas lang niya dahil sa kanya natapat si Kael, kaya maling galaw lang niya ay tiyak na katapusan na niya. Anong ginagawa mo sa kanya? Sabay tutok ni Kael ang espada sa lalamunan ni Aragon. Wala. Wala kasi siyang malay eh, kaya sinusubukan ko siyang tulungan. Nangangatog na palusot ni Aragon. Sinipat sandali ni Kael ang punyal sa tabi ng lalamunan ni Mang Rigor. At ganyan ang paraan mo ng pagtulong? Sigurado ka ba? Sarcastic na tanong ni Kael at mas lalong idiniin ang espada kay Aragon. Gusto ko lang tignan kung humihinga pa siya. Inilayo ni Aragon ang punyal mula sa lalamunan ni Mang Rigor at kunwaring inilipat papunta sa mga butas ng kanyang ilong. At sigurado kang humihinga pa siya? Tanong ni Kael na may kasamang duda kay Aragon. Baka siguro, makikita mo pa rin ang bakas ng hininga niya sa talim. Tignan mo. Bahagyang nilapit ni Kael ang sulo sa punyal, ngunit galit na hinampas ni Aragon ang espada ni Kael. Ngayon, naniniwala ka na ba sa akin? Saad naman ni Aragon, subalit muling itinutok ni Kael ang espada sa lalamunan ni Aragon. At papaano mo naman nalaman na nandito siya? Seryosong tanong ni Kael. Natigilan si Aragon at hindi ka agad nakasagot. Sunod-sunod siyang napalunok ng laway habang nag-iisip muli ng magandang alibay. Nakita ng mga kawal sa malaking tarangkahan na umalis kayo ni Javier. Alam kong lubos ang pag-aalala ni Javier kay Rigor. Kaya naisip ko na maaaring may bago kayong impormasyon na nalaman. Kaya sinundan ko kayong dalawa. Palusot ni Aragon. Lumayo si Kael at tumango. Mukhang nakumbinsi ni Aragon. Kung gayon, sumasang-ayon ka ba na dinukot siya? Tanong ni Kael. Oo, syempre. Ngayon, kailangan natin siyang ibalik sa Traveda ng magamot agad. Halika na. Sinukbit ni Aragon ang punyal niya sa kaluban at sinusubukang tanggalin ang lubid na nakatali sa kamay at paa ni Mang Rigor. Kailangan muna nating hanapin si Javier. Hinahanap din niya si Mang Rigor. Saad ni Kael, sabay tinalikuran nito si Aragon. Hindi, sandali. Nangangamba ako kung hindi tayo aalis ngayon. Baka hindi na mabuhay si Rigor. Wala tayong oras na dapat sayangin. Tulungan mo ako rito, dali. Wika pa ni Aragon, ngunit nagpatuloy pa rin si Kael sa pag-alis. Isipin mo, tumakas na yung mga kumuha kay Rigor. Nakita ko sila ng sarili kong mga mata mula sa Tagaytay sa labas ng kuweba. Dapat na tayong bumalik sa Traveda bago sumapit ang umaga. Ani Aragon, pero nag-alinlangan pa rin si Kael. Nag-aalala siya para kay Javier. Kapag iniwan nila ito ng mag-isa, ay baka siya naman ang sunod ng papahamak. Ngunit naalala ni Kael ang sinabi sa kanya ni Javier. Halika na, Kael! Tulungan mo na ako, pakiusap! Sigaw ni Aragon. Walang magawa si Kael kundi isukbit ang espada para tulungan sa pagbuhat si Aragon. Tinapon agad ni Kael ang kanyang sulo upang mabuhat nila ng maayos si Mang Rigor. Maingat nila itong hinahawakan sa mga braso tsaka ito'y sinampa sa likod mismo ni Kael. Makakahanap din si Javier ng sarili niyang daan pabalik. Wika pa ni Aragon na lihim na nakangiti sa likod ng isipan. Naniniwala siyang ito na ang katapusan ni Javier kapag nag-cross muli ang landas nila ni Prinsesa Raya. Tiyak na hindi magdadalawang isip si Raya na tapusin ito agad para wala nang sasagabal pa sa kanilang mga plano, pati na ang maiitim nilang balak sa hinaharap. Sa tindi ng kapangyarihan ni Raya ay imposibleng mabuhay pa si Javier. Siguradong dito na siya ililibing ng buhay. Patuloy sa pagtahak si Javier sa makipot na lagusan. Lakad takbo ang ginagawa niya at umaasang madadatnan pa ng buhay si Mang Rigor. Habang naglalakad ay sumasagi sa isip niya ang mga masasayang alaala nila ng tiyuhin, kaya hindi tuloy niya maiwasan ang maluha.
Alam niya sa kanyang sarili na mahina ang tiyuhin pagdating sa mga ganitong bagay, kaya minsan naiisip niyang baka sumuko na rin ito. Habang mabilis siyang naglalakad, ay may natanaw siyang liwanag sa unahan. Kaya dali-dali siyang tumakbo papunta sa ilaw hanggang sa makarating siya sa isang tila silid na puno ng mga kandila, sulo at iba't ibang bagay na ginagamit sa mga ritual. May mga estatwa din siyang nakita sa paligid na may mga iba't ibang disenyo, sukat at laki. Bukod rito ay dead end na ang silid at wala nang ibang malusutan kundi ang siwang na dinaanan ni Javier. Nanlulumong tumalikod si Javier upang bumalik sana sa siwang na pinanggalingan niya. Kaya lang, napaatras siya nang tumambad sa harapan niya si Prinsesa Raya na nakangising nakatitig sa kanya. Kasabay nito ay biglang itinaas ni Raya ang isang kamay at itinapon siya palayo. Tumalsik si Javier ng ilang metro at muntik nang mauntog ang ulo niya sa isang altar. "Isa ka talagang tinik sa tagiliran ko, no?" Bumunot si Raya ng punyal sa tagiliran nito. "Kailan ka ba matututong wag nang makialam sa mga bagay na hindi mo naiintindihan?" Binato ni Raya ang punyal at kinontrol ito upang manatili sa lalamunan ni Javier habang siya'y gumagapang ng paatras sa lupa. Nasa tapat mismo ng lalamunan ni Javier ang punyal at ilang sentimetro na lang ay pwede nang matapos ang isa sa mga balakid ni Raya sa mithiin nito. "Mahirap, di ba? Kung kailan maraming iba't ibang paraan para tuluyan ka nang mawala sa landas ko." Wika ni Raya habang lumalapit. "Wala akong pakialam kung anong gawin mo sa akin. Gusto ko lang malaman kung anong ginawa mo sa tiyuhin ko." Galit na sagot ni Javier. "Bueno, dahil mamamatay ka rin lang, kaya sasabihin ko na ang totoo. May ilang hawak na impormasyon si Rigor na kailangan kong malaman. Ang kinaroroonan ng salamangkerong si Abner o kilala sa tawag na matandang ermitanyo. Kung ibibigay niya lang sa akin ito ng kusa, hindi na sana magtatagal ang kanyang pagdurusa. Ngunit malamang sa mga oras na ito ay tinapos na siya ng aking kaibigan." Sabay ngiti ni Raya. Nakaramdam tuloy ng galit si Javier at gusto sanang sugurin si Raya. Ngunit naisip niyang hindi pa ito ang tamang oras para ilabas niya ang totoo niyang pagkatao. "Kapag sinaktan mo siya." Pigil na pigil ang galit ni Javier habang nakasandig ang ulo sa may altar at matalim na nakatitig kay Raya. "Bakit natin pinag-uusapan ang kapalaran niya kung ang iyong buhay ang nanganganib ngayon? Madali lang sa akin na magpasya kung anong magiging kapalaran mo sa kamay ko. Nakakalungkot tuloy isipin, mamamatay ka mag-isa sa lugar na to kung saan itinakwil na ng mga Diyos. Pero huwag ka mag-alala. Hindi naman kita gaanong pahihirapan para hindi ka na magdusa pa tulad ng ginawa namin kay Rigor." Pananakot pa ni Raya. Napatingin si Javier sa likuran ni Raya nang biglang pumasok si Saruman na may dalang tungkod. Napalingon agad dito si Raya. "Saruman, ito nga pala si Javier, ang pamangkin ng taong pinahirapan mo." Pakilala ni Raya na ikinagulat ni Saruman. Tumingin ito ng mas malapit kay Javier. Napaatras naman si Javier sa takot niya sa matandang salamangkerong aliman. "Isa lang siyang alipin, pero siya ang pinakabatugal na alipin na nakilala ko. Umaasa ako na nagbunga na rin ang pagpapahirap mo sa matandang manggagamot na yon." Ngising dugtong ni Raya, kaya napatingin ng seryoso sa kanya si Saruman habang sumasagi sa isip ang mga sinabi ni Mang Rigor tungkol kay Javier. "Sinabi na sa akin ni Rigor ang lahat. Lahat ng impormasyon." Tumingin si Javier kay Saruman. "Kung ganon, alam mo na kung sino si Abner?" Nakangiting tanong ni Raya at tila sabik na itong malaman kung nasaan si Abner. "Talagang alam na alam ko." Lumakad si Saruman palapit kay Javier. Sumunod dito si Raya ng ilang hakbang. Halatang desperadong makuha ang sagot. Ngunit lumuhod si Saruman at tinignan si Javier sa mga mata. Nagtataka tuloy si Raya. "Hindi ko alam kung sino si Abner. Pero alam ko kung nasaan siya." Nanlaki ang mga mata ni Prinsesa Raya sa pananabik.
Sa wakas, malalaman niya na rin kung nasaan si Abner. Kung gayon, sabihin mo na sa akin kung nasaan siya ngayon. Ani Raya. Tinignan siya ni Saruman. Kailanman ay hinding-hindi ko sasabihin sa'yo. Tumayo si Saruman at tinutukan si Raya ng kanyang tungkod. Hindi nakareact si Raya. Napasigaw si Raya nang lamunin niya ng buo ang energy beam mula sa tungkod ni Saruman. Tila kinuryente siya ng ilang bultahe at nangingisay ang kanyang katawan habang siya ay nasa ere. Bumagsak sa lupa si Raya at nawala ng malay. Kasunod nito ay bumagsak ang punyal sa harap ng lalamunan ni Javier nang mawalan ito ng kontrol. Tumayo si Javier at nagtatakang napatingin kay Saruman. Javier, ako si guro ng Katha. Ikinararangal ko na makapaglingkod sa'yo. Wika ni Saruman. May salamangka ka? Gulat ni Javier. Naiintindihan ko ang bigat na dinadala mo. Nabuhay ako kasama nito sa buong buhay ko. Kami ay iniiwasan, pinag-uusig at minsan ay tinutugis pa sa bawat sulok ng 5 kaharian. Naiintindihan ko kung ano ang pakiramdam pero hindi ka nag-iisa. Mula sa sinabi sa akin ni Rigor, walang kapantay sa akin ang iyong dakilang kapangyarihan, Javier. Ngunit gusto kong ibahagi sa iyo ang pag-asa sapagkat ako at ang iba pang katulad ko ay pinangarap ang mundong hinahangad mong buuin at malugod naming ibibigay ang aming buhay upang tulungan kang gawin ito. Magalang na lumuhod si Saruman kay Javier. Napabuntong hininga si Javier sa pagkamangha. Hindi niya akalain na isang mabuting salamangkero pala ang nakaharap na tulad niya ay naghahangad din ng pag-asa at kapayapaan sa gitna ng 5 malalaking kaharian. Tumingin siya kay Raya na nananatiling nakahiga sa lupa habang walang malay. Sumenyas sa kanya si Saruman na umalis na bago pa magising si Raya. Tumango si Javier at nagmamadaling lumabas ng kuweba.